Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 18, 2026, Sabado sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga Apostol, chapter 6, verses 1 to 7. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya't tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, "Hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mangasiwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkuling ito at iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita." Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol. Kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga Antioquia, isang hintil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol, sila'y ipinalangin ng mga ito at pinutungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem, at maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Madalas ay sinasabi natin na ng mga ibang paniniwala lalo tigit sa usapin ng pamamahala na magkaiba ang simbahan at ang pamahalaan, at ang simbahan ay hindi dapat nangingialam sa gobyerno. Pero ang lahat po ay maganda kasi na pagbasihan, lalo na sa araw na ito, itong ating unang pagbasa kung paano sila binigyan ng pagkakataon na pumili ng mga maglilingkod para matugunan ang pangangailangan ng mga kumbaga nasa laylayan. Kasi dito sabi nga, napapabayaan yung mga pangangailangan ng mga balo kasi walang tumitingin at walang aga-asikaso. Pero sabi nga dito, pumili kayo ng mga tao na lalaki, sabi, pagiging kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo. Ito yung ilan lamang sa sinabi ng mga alagad na maging pamantayan sa pagpili sa mga maglilingkod at magbibigay ng pangangailangan o tutugon sa pangangailangan ng iba pang sektor, kumbaga dito. Sabi ko kanina, pilit nating inihiwalay ang salita ng Diyos, pilit nating inihiwalay ang mga aral na nakasulat sa Biblia sa pagpili natin sa mga maglilingkod, na siya naman pwedeng maging basihan din na kung pipili tayo ng mga maglilingkod maging sa gobyerno, tingnan naman natin yung mga qualities o yung qualification, kasi sa ngayon na talagang maraming sektor ng ating bayan ang napapabayaan dahil hindi tama ang nilalagay natin mga tao. Kumaga
minsan kasi nagkakaroon tayo ng palakasan o kung sino man ang magustuhan i-appoint kahit wala itong alam sa isang particular na sektor. Kung kaya't marami ang na mas nagiging kawawa. Walang tumutugon sa pangangailangan ng mga mangingisda, pangangailangan ng mga magsasaka, walang tumutugon sa mga pangangailangan ng mga indigenous people natin, kaya napapariwara ang kanilang mga buhay. So ang simbahan ay nagsasalita, nagpapaalala dahil nga ito ay merong isang tinatawag nating moral obligation o paalalahanan ng mga tao na kapag panahon ng pagpili, sinasabi natin suriin mabuti, huwag pumili ng mga makasarili, huwag pumili ng mga kumbaga hindi malinaw ang kanilang intensyon o hangarin para makapaglingkod. Nakikita naman natin na ang resulta ng mga mali nating pagpili, mga taong hindi naman talaga tunay na maglilingkod, kundi mga abuso lang ng kapangyarihan, magpapayaman lang, magnanakaw lang, no? Kaya marami tayong kapwa na talagang napapabayaan at naghihirap. Kaya sana po, pag dumating ang pagkakataon na mabigyan tayo ulit, no, ng pagkakataong pumili, tingnan din natin itong paalala dito na pumili tayo ng mabuti, matalino, at higit sa lahat, puspos ng Espiritu Santo. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.